Welcome to Heart Secrets. Marami na tayong narinig tungkol sa mga ipinagbabawal na pag-ibig. Karamihan dito ay tungkol sa pagkakaroon ng kabit, pagtatraidor sa asawa, sa nobyo o sa nobya. Kadalasan itong pagtataksil sa isang tao. Ngunit paano kung ang pag-iibigan ninyo ay nagbunga ng pagtataksil sa Diyos? Magandang araw po sa iyo, Miss Heart. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Gabriel. Hindi ko po totoong pangalan. Hindi ko po kasi kayang ilantad ang totoong pagkatao ko dahil nahihiya po ako sa mga ikukwento ko. Alam kong hindi lahat ng tao may intindihan kung gaano kalaki ang nagawa kong kasalanan. Naiintindihan ko naman po ang iba na hindi naniniwala sa konsepto ng pagkakaroon ng Diyos. Pero sana, respetuhin pa rin ng lahat ang ikukwento kong ito. Hindi ko alam kung bakit sa dami ng pwede kong pagtaksilan, ang Diyos pa, Miss Heart. Ang Diyos na matagal kong pinaglingkuran, pinananampalatayaan at sinunod. Ang Diyos na alam kong hindi ko kayang mawala sa buhay ko. Ang Diyos na siyang may gawa ng lahat ng kabutihan sa akin. Miss Heart, lumaki na po ako sa simbahan. Dahil mula sa pagkabata, ay sama-sama na kaming naglilingkod ng pamilya ko sa simbahan. Nung tumuntong na po ako sa edad na pwede na akong maging sakristan, ay sinimulan kong nang agad magsuot ng sutana. Madalas nga po akong kantsawa ng mga kaklase ko noon na hindi ko na daw nasusuot ang mga pambahay ko. Dahil kapag weekdays ay nakapang-aral ako. At kapag weekends naman ay suot ko na ang sutana ko. Ako po yung perfect example ng isang masunuring anak. Wala akong ibang inatupag kung hindi ang pag-aaral at ang simbahan lang. Hanggang tumungtong na nga po ako ng kolehiyo. Nag-aalala pa ang parents ko noon dahil baka kapag nabisi na daw ako sa pag-aaral, ay iwan ko na ang responsibilidad ko sa simbahan. Pero gaya nga ng ipinangako ko sa kanila, hindi ko po yun pinabayaan dahil yun na rin naman ang nagsisilbing pahinga ko. Pero Miss Heart, hindi ko po akalain na ang tukso at kasalanan na kinatatakutan kong maranasan sa labas ay mararanasan ko mismo sa loob ng simbahan. Gaya ng nakasanayan, maaga pa lang po nung araw ng linggo ay nasa simbahan na kaming buong pamilya. Iginagaya ko na noon na magagamitin ni Father para sa misa nang mapansin ko ang isang madre. Pare, sino yun? Bakit parang ngayon ko lang nakita? Tanong ko kay Joel, ang kaibigan, kaklase at kasama kong sakristan. Hindi ko nga alam eh. Ngayon ko lang din nakita yan si sister. Ang ganda no? Nakangiti niyang sabi. Oh, ano yung hiningiti-ngiti mo ha? Mag-ayos ka na nga dyan. Alam ko na yung mga ganyan mong tingin, Joel. Umayos ka. Ikaw naman, Gabriel. Ano bang pinagsasasabi mo? Nagagandahan lang naman eh. Pagpapalusot niya habang nagpupunas ng mga gamit. Umiling-iling ako. Alam ko na yung mga ganyan na titig at ngiti mo, Joel. Nakakalimutan mo yata na nasa loob ka ng simbahan. Kalma mo yung sarili mo. Miss Heart, panay ang pagpapaalala ko kay Joel nung araw na yon. Paano kasi, palagi kong nahuhuli ang loko na pasulyap-sulyap doon sa bagong madre at paminsan-minsan ay kinakawayan niya pa. Hindi naman po sa pagiging hipokrito. Totoo naman na napakaganda talaga nung bagong madre. Pero gaya nga po ng sabi ko, nasa loob kami ng simbahan at saka madre po yun. Kapag nahuli kami dahil sa ginagawa niya, hindi lang kami ang malilintikan, kung hindi ay pati na rin po si sister. Pero ang ginagawa kong pagsaway kay Joel ay hindi ko inaasahang mas ako pa pala ang nangangailangan noon, Miss Heart. Nung matapos po ang misa, ay muli akong nilapitan ni Joel. Pare, alam ko na yung pangalan niya. Kikindat-kindat niyang sabi habang sinisiko ako. Nino? Takang-taka na tanong ko. Di yung magandang madre. Siya pala si Sister Clara. Sasayaw-sayaw niya pang sabi. Ewan ko sa'yo, Joel. Baliw ka talaga. Sinabi ng tigilan mo yan eh. Ano ka ba, Gabriel? Maghunos dili ka nga. Bakit? May mali ba akong ginagawa? Ang tawag dito, crush. Inspirasyon. Gawag dumi-dumi ng utak mo. Dinuro niya pa ako. Siraulo ka talaga.
Ako pa ang binaligtad mo ngayon. Ewan ko sa'yo, bahala ka nga dyan. Iniwan ko na si Joel pagkatapos mga gawain namin at saka na ako umuwi. Pero Miss Hart, paulit-ulit sa isip ko ang pangalang binanggit niya. Sister Clara. Ang gandang pakinggan, parang napakahinhin. Yung tipo ng babae na bibihira na lang sa panahon ngayon. Yun po kasi talaga yung tipo ko. Yung klase ng babae na hindi ako kakabahan kung papatol pa sa iba. Yung klase ng babae na kasama kong maglingkod sa simbahan at hindi ako bibigyan ng konsumisyon pagdating sa kahit na anong bisyo. Hindi ko na malayan na pasimple na rin pala akong umingiti sa daan ko pauwi. Sister Clara, bagay na bagay sa kanyang pangalan niya. Sabi ng isip ko. Nang mga sumunod pang araw ay kating-kati na akong pumunta sa simbahan. Kahit kagagaling ko lang sa university at napakalayo ng biyahe, ay napakaaga kong dumating nung Sabado ng hapon. Oh, Gabriel, anong ginagawa mo rito? Bukas pa ang misa. Wala ka rin namang toka ngayon. Malalim ang titig sa akin ni Father. Parang nag-oobserba. Noong Miyerkules at Lunes, nandito ka rin ah. Wala naman po, Father. Baka po kasi may kailangan pa kayo na hindi pa naasikaso ni Joel eh. Sigurado ka ba dyan? Ramdam ko ang pamumuo ng butil-butil na pawis sa noo ko. Opo, Father. Sigurado po ako. Bakit po? Nagbuga siya ng hininga at saka ko hinawakan sa balikat. Paano naman kasi yung si Joel? Napapraning tuloy ako dahil sa kanya. Nangunot ang noo ko. Bakit po, Father? Paano ba naman ay panay ang pag-aaligid dun sa bagong madre natin na si Clara? Alam mo naman na maselan pagdating sa ganon, hindi ba? Ayun, pinagalitan ko kahapon. Paano hanggang sa kumbento, gusto na niyang sundan. Napalunok ako sa sinabi ni Father. Naku, Father, pasensya na po kayo kay Joel. Hayaan niyo po at pagsasabihan ko po siya. Mabuti pa nga. Salamat, Gabriel. Pagtalikod ni Father ay nakahinga ako ng maluwag. Kahit kailan talaga baliw si Joel. Walang disiplina sa sarili. Hindi marunong magpigil. Hinigaya ko na patingin-tingin lang. Siya, sinusubukan niya talagang lumapit kahit alam niya namang bawal. Pagdating po ng linggo, ay may kanya-kanya kaming trabaho sa simbahan. Akala ko po noon ay makukontento na lang ako sa pagsulyap-sulyap kay Sister Clara. Pero nung araw na yon ay pareho kaming nautusan na mag-ayos sa loob ng sakristya. Labis-labis na kaba at excitement ang nararamdaman ko noon, Miss Hart. Nang makita niya akong pumasok sa kwartong yon, ay bahagya siyang ngumiti sa akin at saka mabilis na tumalikod. Yung para bang patago niya akong binigyan ng senyales. At habang nag-aayos kami ng mga kandila at kalis, ay narinig ko ang mahina niyang bulong. Nagugutom na ako. Hindi ko alam kung ibinulong niya ba yun sa akin o para lang sa sarili niya. Pero Miss Hart, nandoon na ang pagkakataon para makausap ko siya. Siyempre, hindi ko na po palalampasin yun. Hayaan niyo po, sister. Malapit na rin po naman tayong matapos. Pwede na po kayong kumain pagkatapos nito. Narinig ko ang impit niyang tawa. Pasensya ka na ha. Naninibago pa kasi talaga ako sa mga gawain dito sa simbahan. Napakalaki kasi nito kumpara sa mga pinanggalingan ko na. Naku, wala po yun. Ganyan po talaga sa umpisa. Ilang taon na po ba kayo, sister? Bakit parang ang bata niyo pa po yata? Magto-32 na ako sa susunod na buwan. Mahina siyang napangiti habang inaayos ang belo niya. Mukha lang siguro akong bata dahil sanay akong tahimik lang. Talaga po? Pero mukha po talaga kayong bata. Napahagikik naman siya. Miss Hart, yung mga hagikik at patawa-tawa ni Sister Clara ay may hatid na kiliti sa sistema ko. Para bang trophy ang bawat pagtawa niya na sa tuwing mapapasaya ko siya ay may na-achieve ako na bagong goal. Mapagbiro kang bata ka. Paano? Tapos na ako, may iwan na kita. Parang nahulog ang puso ko nung magpaalam siyang aalis na. Sige po, Sister Clara. Salamat po sa pag-aasikaso dito sa sakristya. Pero bago siya tumalikod, ay may tanong pala siya sa akin. Ano palang pangalan mo? Tanong niya sa akin habang nakayuko.
Hindi siya makatingin sa mga mata ko. Gabriel po, sister. Ako po si Gabriel. Nice to meet you, Brother Gabriel. Para po akong tumama sa loto nung banggitin niya ang pangalan ko. Pasensya na po kayo kung medyo corny itong pagkukwento ko sa inyo. Pero ganun po kasi talaga ang nangyari, Miss Hart. At hanggang ngayon ay hindi ko mapigilan ng kilig at saya kapag naaalala ko yung mga unang tagpo ng pagkikita namin. Ang kagandahan ni Sister Clara ay yung tipong tititig ka na lang dahil may kakaibang dignidad at lalim. Maputi at makinis ang balat niya kahit may bahagyang guhit na ng edad sa gilid ng mga mata niya. Mas lalo tuloy akong nahuhulog dahil ramdam ko ang pagiging babae niya. Hindi dalaga kundi isang ganap na babae. Nang mga sumunod na araw, sa tuwing nasa simbahan po ako, ay nagkakausap kami sa mga pasimpleng pagbati at maikling mga oras na magkasama. Pati nga po yung makakasalubong ko lang siya na naglalakad sa loob ng simbahan, ay tuwang-tuwa na ako, Miss Hart. Para tuloy akong bumalik sa pagiging high school na uhaw sa atensyon ng crush ko. Maniwala man po kayo o sa hindi, pero inosenteng baghanga lang talaga ang nararamdaman ko kay Sister Clara noon. Hindi naman po sa naninisi, Miss Hart, pero alam ko sa sarili ko na lumala ang mga nararamdaman ko dahil sa mga ipinapakita at ikinikilos niya sa tuwing nagkikita kami. Dumating po ang pagkakataon na pareho na naman kaming naiwan sa loob ng sakristya. Nagpupunas siya ng mga gamit habang itinutupi ko naman yung pulang tela. Pero nagulat po ako nang bigla na lang siyang lumapit sa akin. Malapit na malapit. Yung klase ng distansya na hindi namin pwedeng gawin. College ka na pala, Brother Gabriel. Mahina ngunit malalim ang boses niya habang nakatayo sa harap ko. Hindi ako agad nakasagot dahil sa lapit niya. Naamoy ko pa ang mahina niyang pabango na humahalo sa amoy ng kandila at lumang kahoy ng sakristya. Nakakatuwa ka. Dagdag niya habang dahan-dahang inaayos ang kwelyo ng suot kong sutana. First year ka pa lang pero ang tangkad mo. Tiningnan niya pa ako mula ulo hanggang paa. Gustuhin ko mang humakbang palayo, ngunit hindi umaayon ang katawan ko, Miss Hart. Matagal na si Sister Clara sa paglilingkod. Halos isang dekada na raw siyang nasa kumbento, kaya lalo akong nagtataka kung bakit sa tuwing magkalapit kami ay parang may kung anong init sa mga tingin niya. Matagal siyang tumitig sa akin at sa bawat titig ay para akong nawawala sa sarili ko. Hindi ko alam, Miss Hart, kung paano nangyari yun. Kung paano kabilis at kung bakit hindi ko pinigilan. Basta ang alam ko lang po, nilabag namin ang utos ng Diyos sa loob mismo ng simbahan. Habang ginagawa po namin yon, ay paulit-ulit na bumubulong sa isip ko ang konsensya. Pero dahil sa makamundong sarap na nararamdaman ng katawan ko noon, ay hindi ko pinansin yun. Hindi ko na rin po ididetalye ang mga bagay-bagay. Ang importante lang sa akin ay mismong ang babaeng gusto ko na ang nagbigay ng motibo. Kaya bilang lalaki, bakit ko pa palalagpasin yun? Siguro dahil na rin po sa kamusmusan ng edad ko at dahil sa pagiging immature ang idinadahilan ko sa utak ko noon. At sa tuwing naaalala ko po yun, Miss Hart, kinakain talaga ako ng konsensya at hiya. Kasi yung mga ganong klase ng palusot ay mga tipo ng lalaki na hindi nag-iisip ng diretsyo ang nagsasabi noon. Yung tipo ng mga tao na walang disiplina sa sarili. Hindi po doon natapos ang mga kasalanang nagawa namin ni Sister Clara. Dahil nga po nasa loob lang siya ng kumbento at nagkikita lang kami sa simbahan, nagpasya kami sa mga pasimple at patagong pagkikita. Doon ko napatunayan na totoo nga ang kasabihan na kapag ang buhangin ay hinawakan mo ng mahigpit, lalo lang itong kumakawala. Dahil ganun po ang nangyari sa amin ni Sister Clara. Dahil alam namin na bawal kami sa isa't isa, ay parang lalo pa yung nakadagdag sa excitement. Sa gilid ng kumbento, sa likod ng simbahan, sa loob ng sakristya, at marami pa pong sagradong lugar ang nagawan namin ni Sister Clara ng kasalanan. Sa bawat pagkakataong nagkakalapit kami,
Pakiramdam ko hindi na lang ito simpleng paghanga ng binata sa magandang madre. Para akong nilalamo ng tukso ng isang babaeng mas nakatatanda, mas marunong, at mas alam kung paano ako pahinain. Napakasamang pakinggan, Miss Hart. Pero ng mga panahong yun, parang challenge po yun sa akin. Na kapag nagawa ko, ibig sabihin, tunay akong lalaki. Minsan, nadatnan ko siyang mag-isang nagdarasal sa loob ng simbahan matapos ang misa. Tahimik lang siyang umiiyak habang hawak ang rosaryo. Pero nang mapansin niya ako, ngumiti pa rin siya. Pasensya ka na, Gabriel. Mahina niyang sabi. Minsan, kahit anong pigil natin, may mga damdaming ayaw magpasaway. Pero Miss Hart, lahat po talaga ng bagay ay may hangganan. Isang araw po, habang nasa kalagitnaan kami ng misa, ay may sinabi si Father na hanggang ngayon ay hinding-hindi ko talaga makakalimutan. Pare-pareho lang tayong makasalanan. Pare-pareho lang tayong nakakagawa ng kamalian. Minsan nga, nakakahiya pang pumuna ng mali ng iba. Lalo na kung alam mo sa sarili mo na marami ka ring kapintasan. Maaari tayong magtago o maglihim sa mga kapwa nating tao pagdating sa mga kasalanan natin. Pero kahit kailan, hinding-hindi tayo makakapaglihim sa Diyos. Dahil kahit ang mga bagay na iniisip pa lang natin, hindi pa natin sinasabi o ginagawa, ay nalalaman niya na. Alam niya ang bulong ng puso ng bawat isa. Alam niya ang iniisip ng lahat ng tao. Kaya kung anuman ang mga kasalanan na itinatago natin, dapat nating ihingi yon ng tawad sa Kanya. Miss Hart, hindi pa man natatapos magsalita si Father sa harap noon, pero nanginginig na ang kalamnan ko. Pakiramdam ko noon, hindi si Father yung nasa harap, kung hindi ang mismong Diyos at kinakausap ako. Tapos lalo pang nanikip ang dibdib ko nung makita ko si Sister Clara. Isa siya sa mga choir ngayong araw. Nakaupo siya doon sa harap habang iyak ng iyak. Nanginginig ang mga kamay niya, pati na yung labi niya, Miss Hart. Alam ko naman na pareho kaming gumawa ng kasalanan. Alam ko naman na siya ang unang lumapit sa akin. Pero pakiramdam ko, ako ang nagpapahirap sa kanya. Pakiramdam ko po ako ang dahilan kung bakit siya humahagulgol ng mga oras na yon. Pagkatapos po ng misa na yon, ay minadali kong umuwi sa bahay. Nagpaalam na lang ako at sinabi na hindi maganda ang pakiramdam ko. Totoo naman po na hindi talaga maganda ang pakiramdam ko. Pero hindi dahil sa sakit, kung hindi dahil po sa labis na konsensya. Matagal-tagal din po akong hindi nagpunta sa simbahan noon. Hindi katulad dati na halos araw-arawin ko ang pagpunta kahit gaano pa kalayo ang university ko sa simbahan namin. Ngayon, madalas na nagkukulong ako sa kwarto. Doon ko din naalala ang rosaryo ko sa bahay na matagal-tagal ko na rin hindi hinahawakan. Alam ko po kasi sa sarili ko na nakakagawa ako ng kasalanan, kaya pakiramdam ko ay hindi ko deserve na hawakan ang rosaryong yun, lalo na po at si mama pa ang nagbigay sa akin noon. Pero noong mga oras na yon, Miss Hart, pakiramdam ko ay kailangan kong mag-isip-isip ng malinaw at malalim. Kaya kahit nahihiya ako sa sarili ko, ay lakas loob kong kinuha ulit ang rosaryo, tsaka po ako nagdasal. Hindi ko po alam kung ilang oras yon, Miss Hart. Pagkatapos po noon, para bang may bumulong sa tenga ko na kailangan ko nang tapusin kung ano man ang makasalanan at makamundong bagay na ginagawa ko. Pagdating po ng linggo, ay nagdesisyon ako na kausapin si Sister Clara. Sa totoo lang po, kinakabahan ako noon. Doon ko po naisip kung gaano kalaking gulo ang ginawa ko. Iniisip ko pa lang na malalaman ng mga magulang ko ang kalokohang ginawa ko, ay kinakain ako ng labis na konsensya. Pero sa kabila po noon, tinapangan ko ang loob ko. Hindi ko na kayang mabuhay sa kasalanan at sa pagsisinungaling. Pero Miss Hart, mas mabilis kumilos sa akin si Sister Clara. Pagdating ko po sa simbahan nung araw na yon, pasimple ko siyang hinahanap nang lumapit sa akin si Joel. Oy pre,
Nabalitaan mo na ba? Siniko niya pa ako kaya muntik ko nang mabitawan ang mga kandilang hawak ko. Ang alin ba? Nanggugulat ka naman eh. Irita kong sagot. Si Sister Clara. Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Ano? Bakit? Anong nangyari kay Clara? Kay Sister Clara? Wala na siya dito. Anong ibig mong sabihin? Paanong wala? Saan siya nagpunta? Ay, ang OA Affected. Nagpalipat siya ng simbahan pre. Pumunta raw ng probinsya sabi ni Father. Para daw mas madaling makadalaw sa lola niya. Pero sabi naman ng ibang madre, nagpalipat daw siya para magkumpisal. Hindi ko alam, hindi ko nga maintindihan yung mga sinasabi nila. Pero mukhang may itinatago daw si Sister Clara. Miss Hart, hindi ko po maintindihan ang nararamdaman ko nung oras na yon. Pero isa lang ang malinaw sa akin. Pareho kaming pinahirapan ng pagtataksil na ginawa namin. At sa huli, pareho kaming nagdusa dahil doon. Pero alam niyo po kung ano ang pinaka nakakakonsensya. Hanggang ngayon po ay hindi talaga kami nahuli. Yun ang bagay na hanggang ngayon po ay ipinagpapasalamat at inihihingi ko ng tawad sa Diyos. Alam ko po kasi na sa kabila ng mga kasalanan ko, siya pa rin ang gumawa ng paraan para hindi kami mahuli, para hindi kami mapahiya at para hindi kami makasakit ng iba. Miss Hart, dito ko na po tatapusin ang kwento ko. Maraming salamat po sa pag-ere nito. Sana po ay may natutunang aral ang mga listeners nyo sa kwentong ibinahagi ko. At opo, totoong magkakaibang uri nga talaga ng tao ang nakikinig sa channel nyo. Maraming salamat po dahil kahit papano, dito nakakapagkumpisal ang mga taong katulad ko. Muli, ako po si Gabriel. Maraming salamat po.